Angela's POV. Nasaktan ako sa mga salitang binitawan niya. Sa masamang trato niya at sa pagkadisgusto sa amin ng aking anak. Naging madali para sa kanya na itapon kami ng aking anak. Tinapon niya ako nung panahong di niya na ako kailangan. Nagawa niya yon sa kabila ng pagtanggap ko sa kanya nung panahong walang-wala siya dahil sinaktan siya ni Maricar. Darating pa kaya yung oras na marirealize niyang mali ang naging desisyon niyang iwan kami ng anak niya? Kailan niya marirealize? Kapag pagod na ako maghintay sa kanya? Bumuhos ang aking luha. Manang pakibilisan po. Pakiusap ko sa taxi driver. Para akong tatakasan ng bait. Hindi ko alam kung ano bang uunahin ko. Gusto kong bumaba sa taxi para tumakbo na lang. Kahit mabilis na yun, nababagalan pa rin ako. Halos 3 linggo nang di nagpapakita si Tamaro sa akin. Pagkatapos mababalitaan kung aalis sila ng bansa ni Maricar para ipagamot ito. Di man lang niya kami naisip ng anak niya? Napahagulol ako at sobrang bigat ng aking dibdib. Sa pangamata kong wala siya, kinaya ko mag-isa, kahit mahirap. Mabilis ako bumaba ng taxi pagdating sa airport. Nagawa ko pang tumakbo kahit nahihirapan dahil sa laki ng aking tiyan. Bago tuloy makapasok na bigla ako na makita ko si Michael at si Kenneth. Si Tamaro, nasaan? Umiiyak na tanong ko sa kanila. Sila nagsabi sa akin, kung di nila ginawa yun baka araw-araw pa rin akong aasa na uuwi siya sa akin ngayong umalis na pala siya. Gusto ko sanang pumasok sa loob dahil baka nandun na sila pero hindi pwede. Sa malaking wastol lang ako tumingin. Umaasing kahit mukha man lang niya ay makita ko. Angela, calm down. Pag-aalala ni Michael sa akin. Abala naman si Kenneth sa kausap niya sa phone. Okay, thank you. Pinal na sabi ni Kenneth sa kausap. Pagod siyang tumingin sa akin. Malapit na sila. Nakahinga ako na maluwag dahil sa narinig. Akala ko talaga hindi ko na siya makikita pa. Magbabaka sakali ako makausap na wag siyang umalis. Kahit para lang sa anak namin. Nanlambot ang tuhod ko na makita kong paparating na ang sasakyan nila. Gulat ang rumihistro sa mukha niya nang makita kami. Kenneth, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya sa mga kaibigan. Mabilis akong lumapit. Sinubukan ko siyang yakapin kahit nahihirapan dahil sa laki ng aking tiyan. Tamaro, please, wag naman ganito. Pakiusap ko. Tuloy-tuloy sa pagtulong aking luha. Kailangan ka namin ng anak mo, wag naman ganito. Tiningnan ko siya sa mata. Wala akong ibang nakakita doon kundi ang determinasyon niyang makaalis. Wala siyang imik, nakatitig lamang siya sa akin. Narinig ko ang pagsara ng kabilang pintuan at doon ko nakita si Maricar. Maputla ng kanyang labi, halatang nanghihina. Lumapit ako sa kanya. Kulang na lang lumuhod na. Please, wag mong ilayo sa amin si Tamaro. Pag mamakaawa ko. Napadaing ako nang haklitin ni Tamaro ang aking braso. Madiin ang kanyang hawak doon. Angela, tama na. Ano ba? Nakakahiya ka na. Mariing saway niya sa akin. Hinarap ko siya. Basang-basa ang aking mukha dahil sa luha. Ano bang kulang? Oo, may mali ako pero Tamaro, regalo to. Sabi ko at kinuhang kamay niya para ilagay sa tiyan ko. Regalo to sa atin ni Tamaro. Bakit ba napakahirap sa iyong tanggapin? Umiiyak na tanong ko pa. Hindi ko maintindihan. Bakit ba hindi niya kami kayang mahalin? Ko ang bata lang, Angela. Tumaas ang balahibo sa katawan ko sa paraan ng pagkakatawag niya sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Mabilis kong matatanggap. Pareho lang tayong masasaktan, pag-amin niya. Pero di ba minahal mo naman ako? Desperadong tanong ko. Nag-iwas siya ng tingin. Akala ko, mahinang sabi niya na nakapagpabitiw sa akin. Nang hinakot napatulala na lamang sa kung saan. Sustentado kayo, Angela. Si mommy nang bahala. Pinalasabi niya at mabilis kinuhang maleta sa likod na sasakyan. Gusto ko man siyang pigilan, hindi ko na magawa. May parte sa akin unti-unting gumuguho. Mabilis na kumapit si Maricar sa kanyang braso. Sa tuluyan niyang pagtalikod sa akin, wala na akong maramdaman. Wala na natira sa akin kundi sakit at galit. Hindi totoo ang magic, ang fairy tales, ang Prince Charming. Walang totoo sa mga yun kundi ang katotohanang masasaktan ka lang. Palagi ka lang masasaktan pag nagmahal ka. Angela, tawag sa akin na Michael at Kenneth. Ayoko na. Tama na siguro. Wala ako sa sarili na marating sa buhay. Wala akong maramdaman basta't ang alam ko walang-wala na ako. Ubos na ako. Binigay ko siyang lahat kaya walang natira sa akin. 2 malaking maletang bumungad sa akin pagkabukas ko ng pintuan. Bumalik ba siya? Tatakbo na sana ako pakit sa itas na magulat ako sa aking nakita. Sa akin ka natitira simula ngayon. Masungit na sabi sa akin ng ina nito. Po,
Pero ayos lang naman po ako mag-isa dito. Nagtaas siya ng kilay sa akin. Ako ang masusunod tapos ang usapan. Wala ako nagawa kundi ang sumama sa kanya. Dala na kasi ng mga kasama niya mga gamit ko. Nabangha ako sa laki ng bahay nila Tamaro. Malaki din naman ang sa amin pero mas doble o triple pa ito. Pinakita kagad sa akin ang kwarto ng anak ko. Kumpleto ang gamit. Wala na akong mahihiling pa para sa kanya. Muntik na ako ma-out of balance habang pababa ako sa hagdan. Kaya naman sinaman ako ng tingin ni Mrs. de la Merced. Magdahan-dahan ka. Baka kung mapanong apo ko, stupid ah. Sigaw niya sa pagmumukha ko. Ayoko po dito. Pag-amin ko. Mas gugustuhin kong kina Tia Magda na lamang ako. Nakangisi itong humarap sa akin. Dito ka sa bahay ko. Gusto ko siguraduhing ligtas ang apo ko. Kung ayaw mo talaga dito, ako magpapalayo sa'yo pagkatapos mo mga anak. Mapanuyang sabi niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kukunin kong apo ko. Ibibigay kong lahat ng kakailanganin niya. Aalagaan ko siyang mabuti. Sandali itong tumigal at lalong umisi. Sisiguraduhin kong hindi kanya nakikilalanin pa. Hindi po ako papayag. Matapang na sabi ko. Ginisihan lang ako nito bago niya ako sinampal. At ano? Dadalhin mong apo ko sa mundo mo? Sa basura mong buhay? De la Merced ang batang yan. Kung nasa poder namin sa lahat ng bagay, sigurado kung ni sa panaginip hindi mo kayang ibigay, maibibigay ko. Pangmamaliit niya sa akin. Di ko nga po siguro maibibigay sa kanya mga kaya niyong ibigay. Pero mamahalin ko pong anak ko at magsisikap ako para sa kanya. Palalakihin ko rin po siya ng maayos. Hindi gaya ng pagpapalaki ninyo sa anak ninyo. Laban ko. Mas lalo siyang nagalit at muli niya akong sinampal. Hindi pa siya nakontento at hinila pa niyang buhok ko. Wala kang karapatang sumbatan ako sa pagpapalaki ko sa anak ko. Kilala ko ang anak ko, responsableng tao siya. Kaya't sigurado kung ikaw may kasalanan sa mga nangyayaring to. Paninisi niya sa akin. Inawakan ko ang kamay niyang nakasabunot sa buhok ko. Parang awa niyo na po, ito na lang ang natitira sa akin. Huwag niyo pong kuhanin ang anak ko. Umiiyak na pakiusap ko. Huwag kang maging makasarili. My grandson deserves everything. Hindi niya makakuha yun mula sa'yo. Matigas na sabi niya at padarang na binitawan ng buhok ko. Tumulong luha sa aking mga mata. May parte sa akin na nagsasabing tama ang mommy niya. Maging maayos ang anak ko kung nasa poder nila, pero hindi ko kaya. Sa akin lang ang anak ko. Hindi siya tinanggap ni Tamaro. Ganito kagaspa ang ugali ng ina niya. Hindi ko kailanman pinagkatiwalang anak ko sa kanila. Inipon kong lakas ko para tumakbo palabas ng kanilang bahay. Ayoko dito. Habulin niyo. Sigaw na utos nito. Sa gate natanaw ko ang dalawang bodyguard niya. Napaiyak na lang ako at nawalan na ng pag-asa. Please, pakawalan niyo na po ako. Umiiyak pang pakiusap ko. Napakatanga mo, stupid ah. Nanggagaliiting sigaw nito sa akin. Makailang beses pa niya akong sinampal. Hindi ka nag-iisip? Paano kung may nangyaring masama sa apo ko dahil dyan sa kagagahan mo? Sumbat pa niya. Nagpaubaya na lang ako sa paghila nila sa akin. Pagod na ako at wala na akong lakas para lumaban pa. Magtatatlong araw na akong walang nakakulong sa isang kwarto. Kumpleto sa loob kaya naman pagkain na lang inihahatid sa akin. Sa tuwing di ko gagalaw ng pagkain, sinasaktan ako ng kanyang ina. Kahit ang bintana ay sarado. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo maghihiwalay. Pangako ko sa kanya. Tumagal ako doon ng 2 buwan. Wala ako magawa dahil hindi ko kayang labanan ng kanyang ina. Mas lalo ako na problema pagdating ng aking kabuwanan. Sa oras na lumabas. Ang anak ko'y malaya niya na itong mailalayo sa akin. Kung pwede lang wag muna siyang lumabas hanggat di kami nakakaalas sa padan ng mami ni Tamaro, gagawin ko. Kain na po, ma'am. Sabi ng kasambahay na lagi naghahatid ng aking pagkain. Ilabas mo na po yan, ate. Kain na po, ma'am. Sabi ng kasambahay na lagi naghahatid ng aking pagkain. Ilabas mo na po yan, ate. Ayoko pong kumain. Matamlay na sagot ko. Kala ko lalabas na siya. Nagulat ako nang nilak niya ang pinto at lumapit sa akin. Ito ang cellphone mo. May battery load na. Naaawa ako sa'yo. Kaya sana naman makahingi ka ng tulong para makalabas ka na dito. Sabi pa nito. Sa aking tuwa, nayakap ko siya. Halos maiyak ako habang nagpapasalamat. Buong akala ko wala na talagang pag-asa. Sige na at kumain ka na. Kailangan mo ng lakas. Naalala niya bago tuluyang umalis. Narinig ko pa ang pag-ayos nila sa kadena ng pinto. Kumain ako bago ako nag-isip sa kung sino pa ang papwede kong hinga ng tulong. Sa call log, nakita ko pa ang number ni Sofia nang tumawag siya sa akin para imbitan ako sa birthday ni Michael. Nahihiyaman ito na lang ang tanging paraan.
Alam ko makakaabala ko sa kanila pero wala na talaga akong ibang maisip kundi ang humingi ng tulong sa mga kaibigan niya. Angela, nasan ka? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Sofia, please tulungan niyo ako. Nandito ako sa bahay ng mommy ni Tamaro. Gusto nilang kunin yung anak ko. Umiiyak na sumbong ko. Sa pagkataranta niya, mabilis niyang pinasa ang phone kay Michael. Sinabi kong lahat sa kanya kaya naman kaagad siyang bumuo ng plano, kasama pa ang mga kaibigang sina Kenneth at Locke. Please, Michael. Pagmamakaawa ko pa, nung sandali siyang magpaalam sa akin at tatawag na lang daw ulit. Di ako mapakali habang naghihintay. Napabalik ako sa gulat nang biglang pumasok si Mrs. de la Merced. Very good. Puri niya na makitang naubos kong aking pagkain. May ipapakita ko sa'yo. Sumunod ka. Sabi niya sa akin. Noon na lang ulit ako nakalabas ng kwarto matapos ng ilang buwan. Muli niya ako nilala sa kwarto ng aking anak. Hindi kagaya nung una, mas dumami ang laman noon, mas gumanda. Nakikita mo to? Lahat ng to naghihintay para sa apo ko. Hindi lang yan, mas madami pa dyan. Bibigyan kita ng malaking halaga para magbagong buhay. Bata ka pa, iha. Marami pang naghihintay sa'yo. Iwan mo rito ang apo ko at pare-pareho tayong mabubuhay ng matiwasay. Pangangaral niya. Pumasok yon at lumabas sa akin maggamit ng tenga. Di maalis ang tingin ko sa mga gamit na nasa kwartong yon. Dahil sa ginawa niyang to, mas lalo ako naging determinadong umalis at magpakalayo-layo. Tinawag niyang isang kasambahay para ibalik ako sa kwarto ko. Nakahingi ka na ba ng tulong? Mahinang tanong niya. Tumango na lang ako sa kanya at tipid ng ngumiti. Kaawaan ka ng Diyos, mag-iingat ka. Salamat po. Matapos ang higit isang oras, tumawag ng muli si Michael. Next week pa at out of the country si Tita Guada. Tukoy niya kay Mrs. de la Merced. Sigurado mahihirapan tayo. Paghihintay pa natin yon. Mamayang hating gabi pupuntahan ka namin dyan. Maraming salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob ito. Wala yun, Angela. Gusto namin kahit papaano mabawasan yung bigat na nararamdaman mo nang dahil kay Tamaro, si Michael. Di ako mapakali. Hindi ko rin alam kung ano ang plano. May tiwala ako kay na Michael, Kenneth at Leon. Pumikit ako at nagdasal. Higit sa kahit anong tulong, ito ang pinakamabisa. Naalintana ang pagdadasal ko nang may marinig akong kung ano sa labas. Lumakas bigla ang kutob kong sila na nga iyon. Medyo matagal ang ingay kaya naman napalapit ako sa pintuan at idinikit ang aking tenga. Dito po, dinig kong sabi ng isang babae. Kung di ako nagkakamali, siya yung babaeng tumulong sa akin. Sige po, kami na pong bahala dito at baka malaman pa ni tita na tumulong kayo at pati kayo madamay. Narinig kong pahayag ni Leon. Tumunog ang kadena na subukan nilang buksan ito. Salamat sa Diyos! Umiiyak na sambit ko nang tuluyang makita ang kaibigan ni Tamaro. Kailangan na nating umalis dito. Sandali lang epekto ng in-spray namin pampatulog sa mga guard sa labas. Paalala pa ni Kenneth. Mabilis namang tinungo ang pintuan at gano'n na lamang ang gulat namin nang tumambad sa amin si Mrs. de la Merced. Saan niya siya dadalhin? Nakakatakot na tanong nito. Tita, hayaan niyo na si Angela. Si Tamarong may kasalanan. Si Michael. Si Tamaro ang kaibigan mo at hindi ang babaeng yan. Galit na turo niya pa sa akin. Doon po ako sa tama. Lalaki ang anak ninyo kaya wala lang sa inyong ginawa niya. Pero ako nirerespeto ko mga babae dahil sa babae ako nanggaling. Matapang na sagot niya rito. Guards? Sigaw nito na magsimula kaming lumabas ng bahay. Nakita ko ang nakakahilatang guard sa sahig. Mukhang ito yung sinasabi ni Kenneth kanina. Napadaing ako nung kumirot ang aking tiyan, pero nagpatuloy ako sa pagtakbo. Magsitigil kayo! Sigaw ni Mrs. de la Merced bago kami nakarinig ng putok ng barel. Angela! Nag-aaralang salubong sa akin nila Sofia, Rose at Pia. Naiyak ako na makita ko sila. Nakahinga na rin ng maluwag nang umandar na sakyan palayo doon. Sorry kung nakakaabala ko sa inyo. Nahihiyang sabi ko. Mula yun, ano ka ba? Sabi nila at niyakap ako. Tahimik ang buong yan nang magsalita si Pia. Anong nararamdaman mo? Pinunasan ko munang malamig na pawis na lumalabas sa aking noo. Okay lang ako. Nag-aalalang singit ni Rose. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Kaya naman inihinto ni Michael ang van sa gilid ng kalsada. Medyo masakit ang tiyan ko. Daing ko. Ha? Sigaw nilang tatlo. Nagulat akong parang tumigas ito at lalong sumakit. Hindi ko na kaya ang sakit. Naiiyak na reklamo ko. Kabuwanan mo ngayon, sabi ni Sofia. Sandaling natahimik ang lahat bago maling nataranta.
Manganganak na. Manganganak ka na? Aray! Kagat-labing daing ko, sabay hawak sa tumitigas kong tiyan. Shit! Hiyaw ni Michael. Sa may unahan, nasundan nila tayo. Hindi ko na kaya. Ang sakit na. Daing ko habang habol ko pa ang aking hininga. Michael, paandarin mo na. Sigaw nila. Marin ako napapikit. Napakasakit na talaga niya. Hindi ko na kaya. Michael, dahan-dahan lang. Manganganak na si Angela. Baka mabangga pa tayo. Paalala pa ni Sofia sa kanya. Shit, ano ba talaga? Bibilisan ko ba o babagalan? Naguguluhang tanong pa niya. Just drive! Hiyaw ni Leon. Angela, humiga ka. Sabi ni Sofia. Ayoko. Ayokong ilabas to. Sigaw ko. Baka kunin nila yung anak ko. Daing ko. Hindi namin nahayaang mawala sa yung anak mo, Angela. Basta magtiwala ka lang sa amin. Paninigurado ni Pia. Sumilip ako sa labas at nakitang parang di na kalsada tong dinaraanan namin. Parang isang liblib na lugar. Asa na ba tayo? Talong ni Rose. Sitio Gipit? Alanganing sagot ni Michael. Teka, alam ko to. Singit ni Pia. Tinanong siya ni Leon. Yung kasambahay namin na nag-alaga sa akin noon. Ang pagkakatanda ko, banda dito lang sila nakatira. Paliwanag niya. Matutulungan kaya niya tayo? Tanong ni Kenneth. Hindi ko alam pero mabuti siguro kung susubukan natin. Determinadong sagot pa ni Pia. Sige, ituro mo yung daan. Utos ni Michael. Halos hindi ko na madinig ang pag-uusap nila. Ang alam ko lang na iligaw na ni Michael ang mga humahabol sa amin kanina at abala sila ngayon sa paghahanap ng lugar na sinasabi ni Pia. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Lalo ko nabahal nang may lumabas na tubig sa akin. Shit, manganganak na siya! Hiyaw ni Rose at bigla na naman silang nataranta. Sabay na nagtuluan ng pawis, sipon at luha ko. Ayoko na! Daing ko at namimilipit na sa sobrang sakit. Ikanan mo! Nagmamadaling sabi ni Pia. Ayan! Ayan na yung kubo! Naramdaman ko pa ang paghinto ng sasakyan. Si Leon ang bumuhat sa akin pababa. Ilaw mula sa buwan. Ilaw ng sasakyan, lampara doon sa malit na kubo lang ang nagsisilbing liwanag. Si Pia ang kumausap sa may-ari ng kubo. Diyos ko po, hala sige, ipasok nyo na siya. Utos ng matandang babae. Nilapag ako ni Luke sa isang papag. Doon namilipit na naman ako sa sakit. May kilala po ba kayong nagpapaanak? Tanong pa nila. Ako mismo, kaya kong paanakin siya. Sagot ng matanda. Wala na ako nagawa, kung hindi ang sumigaw sa sakit. Nagkagulo sila sa labas. Di nagtagal pumesto ng matanda sa aking harapan. Siguradong masakit to, Iha. Wala tayong anesthesia. Pero siguradong mapapawi lahat ng sakit at pagod mo kapag narinig mo ng iyak ng iyong anak. Sabi niya sa akin habang inihahanda yung mga gamit niya sa may paanan ko. Tinaas niya magkabilang binti ko at ibinuka iyon. Pag sinabi kong umiri ka, naiintindihan mo ba? Imbes na sumagot, magkakasunod na tangulang ang ginawa ko. Mahigpit ang kapit ko sa kumot. Halos dumugo ang labi ko dahil sa aking pagkakakagat dito. Aray! Ayoko na po! Iyaw ko matapos ng mahabang pag-iri. Sige pa, Iha, kaya mo yan. Nakikita ko ng ulo niya. Halos malugatan na ako ng hininga. Naliligo na rin ako sa aking sariling pawis. Ilang pag-iri pa ang aking ginawa bagong pinakamatagal at huli. Pagkatapos narinig ko na ang mumunting iyak ng aking anak. Tipid akong napangiti kasabay ng pagtulo ng aking luha. Nakita kong hawak na matanda ang isang dugoong sanggol. Pumasok si Rose, Pia at Sofia. Please wag lang ilalayo sa akin ang anak ko pag mamakaawa ko. Huwag ka mag-alala, Angela. Hindi siya mawawala sa'yo, sagot ni Pia. Pagkatapos nun nawalan na ako ng malay. Sikat ng araw, ingay mula sa labas ng kubo ang gumising sa akin kinabukasan. Putang ina ng tamarong yan. Abay kang mukhang kamukha niya ito si Michael. Aray, sweetheart naman. Sumunod na daing niya. Natutulog pa si Angela, napakaingay mo. Masungit na saway ni Sofia sa asawa. Mahinang kansawan at tawanan pa ang narinig ko bago malingaw ang munting iyak ng anak ko. Yan kasi, daing ni Rose. Gutom na marahil yan. Ibigay niyo na sa kanyang ina. Dinig kong singit na matandang babae. Kahit medyo hirap, umusod ako para makasandal at tumupo. Nagulat sila na makitang gising na ako. Tumulong luha ko na makita ko kung anong hawak ni Pia. Balot na balot ito ng puting lampin.
Ito na ang baby mo. Nakangiting sabi niya sa akin at dahan-dahan niyang binigay sa akin. Wala ako nagawa kundi halikan ng noon ito. Maputi siya at mapula ang matambok nitong pisngi. Nagugutom na siguro siya. Kaninang madaling araw umiyak na din. Binilhan na lang namin siya ng gatas pero mas maganda kung i-breastfeed mo siya ngayon. Nakangiting sabi ni Rose. Tumango ako at tiniayos ang aking damit. Naninibago man dahil sa mga nangyayari sa akin, masaya naman ako. Sobrang saya ko. Hindi maalas ang tingin ko sa kanya. Ni ang pagkurap na hindi ko rin magawa. Hindi ko may tatanggi, tamang ang sinabi nila. Si Tamaro nga ang kamukha niya. Anong ipapangalan mo? Tanong ni Fia. Siya lang kasama ko sa kwarto. Ang iba nasa labas at tumutulong sa dalawang matanda para daw magluto ng makakain namin. Mark Tristan. Nakangiting sagot ko. Ang ganda. Nakangiting sabi ni Pia. Ilang araw na ang nilagi namin doon. Nagsalit-salitan sila sa pag-uwi dahil meron naman silang mga anak. Nahiya na nga ako dahil pati sa dalawang matandang nakatira dito. Pero sadyang napakabuti nilang tao at ayos lang sa kanila iyon. Nang dumating ang araw ng linggo na kompleto naman sila at may dala silang pagkain. Napakadami niya namang dalang pagkain. Nakangiting pun ako. Kailangan mong bawiin ang lakas mo. Kailangan mong kumain, may mga prutas din, sabi ni Rose. Meron akong dala para kay baby, sabi ni Pia at saka tinaas pa ang paper bag na hawak niya. Naku, maraming salamat, ang dami naman ito. Parang fiestang naging tanghalian namin dahil sa dami ng dala nila. Pagkatapos kumain, nagpaalam na muna akong babalik sa kwarto dahil bumigat ang pakiramdam ko. Nagpresenta sila na sana, sila na munang titingin kay Tristan habang nagpapahinga ako. Mula sa aking pagkakaidlip, nalimpungatan ako sa ingay mula sa labas. Nakaramdam ako ng takot. Nagulat ako na wala ako nakita ni isa sa kanila. Maging ang aking anak nawawala din. Tristan? Umiiyak na tawag ko. Tumakbo ako at nagulat na makita isang babae. Mabilis siyang lumapit sa akin, umiiyak. Hindi ko siya kilala. Yung anak mo. Kinuha nila yung anak mo. Sumbong nito. Napatakbo na lang ako sa kung saan. Sa pagtakbo kong yon, kagad bumungad sa akin ang malaking bahay ni Tamaro. Hindi ko na sana papansinin, ngunit narinig kong iyak ng aking anak doon. Pagkapasok na bigla ako na makita si Maricar. Pababa ito ng hagdanan. May dalang maleta at sa kabilang bahay hawak ang aking anak. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya sa akin. Saan mo dadali ng anak ko? Galit na tanong ko pa sa kanya. Sinubukan kong lumapit ngunit malakas sa sampal ang ibinigay niya sa akin. Yung anak ko. Umiiyak na sambit ko. Dadali na namin siya sa Amerika. Huwag ka mag-alala. Itatrato ko siyang parang sariling akin. Please, ibalik niyo na lang sa akin ang anak ko. Pagmamakaawa ko at niyakap ko pa ang paa niya. Pinilit niyang kumawala sa akin. Let me go. Lumayo ka. Sigaw niya pero hindi ko siya sinunod. Tumayo ako para kuhanin sa kanyang anak ko. Nakipagagawan ako sa kanya hanggang sa magtagumpay ako at nakuha ko ito. Akin na si Tristan. Sigaw niya sa akin at takang lalapit sa amin nang kaagad ko siyang tinulak. Napalakas yon kaya naman nagtuloy-tuloy ang paggulong niya pababa ng hagdan. Bumukas ang pintuan at nilawanoon ng galit na si Tamaro. Tamaro! Sambit na tawag ko sa kanya dahil sa takot. Mabilis ako napabalikwas dahil sa masamang panaginip. Basa na rin ako ng pawis. Kinilabutan ako na maalala kong duguan si Maricar. Sa takot, kagad ako lumabas ng kwarto para makahanap ng kasama. Hindi pa man ako tuloy nakakalabas, kagad ko na narinig ang malungkot na tinig ni Kenneth. Wala na si Maricar. Nalungkot ako para kay Tamaro. Pinili niya si Maricar dahil mahal niya ito. Pinaglaban niya na lang kung saan siya masaya, kahit pa ang kapalit nun kami ng anak ko. Pero iniwan ulit siya ni Maricar. Kung kailan buo na rin ang desisyon kong magpakalayo-layo at wag nang magpakita pa sa kanya. Jessa? Nanulumong tawag ko. Nagulat pa siya na makita ako. Pagyakap niya sa akin pareho na kaming napahagulhol. Angie, wala na si inay. Umiiyak na sumbong niya. Mahigpit ko siyang niyakap para patahanin. Kahit ako'y nalulungkot sa pagkawala ni Tia. Ramdam ko ang sakit na dinadama ng aking pinsan ngayon. Hindi ko tuloy lubos maisip kung paano nakayanan ni Jessa ang lahat ng iyon na mag-isa. Kumain na tayo, Jessa. Tawag ko sa kanya. Tipid dong umiti sa akin at susunod sa may hapag. Papasok ka na ba bukas? Kailan ang sunod mong pagbayad ng matrikula? Sisimulan ko na maghanap ng bagong trabaho, sabi ko. Hindi na ako papasok, Angie. Ayoko na. Tamad niyang sabi.
Pero Jessa, ikaw na lang inaasahan namin makapagtapos. Di man kami nakapagtapos, gusto namin kahit ikaw man lamang. Huwag mong alalahanin ng gasto sa hanap naman ako agad ng trabaho eh. Pariniguro ko sa kanya. Marahan siyang umiling. Huwag na Angie, tsaka tingnan mo. May anak ka na. Ako na lang magtatrabaho, kailangan ka ng anak mo. Pero Jessa, Angie, ako naman ang magtatrabaho para sa atin. Sobra ng sinakripisyo mo para sa akin. Wala na si inay. Ang isa-isa na lamang ang meron tayo tsaka si baby Tristan. Dapat pagtulungan na. Paliwanag niya. Jessa, ako na magtatrabaho. Kung yan ang gusto mo, ikaw na lang maiwan kay Tristan. Kung ayos lang sa'yo, suggestion ko. Kagad sumili ang ngiti sa kanyang labi. Oo naman, pero Angie, salamat talaga sa lahat ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Emosyonal na sabi niya bago niya ako niyakap. Kagaya na napagdesisyon na naming dalawa, naghanap kagad ako ng trabaho kinabukasan. Malambing kong hinalikan sa pisngi ang aking anak. Karga siya ni Jessa at tinihatid nila ako palabas. Aalis na ako, Jessa. Ikaw na munang bahala ha. Paalam ko. Magkikita kami ni Mariposa sa may monumento dahil sabay kami maghahanap ng bagong trabaho. Umalis na rin siya sa may fast food na pinagtatrabuhan namin noon. Grabe, parang di ka nanganak ka. Puna niya sa akin. Tinawanan ko na lamang siya. Kamusta na si baby Tristan? Ano ba yan? Akala ko ba kakalimutan mo na yung walang hiya mong asawa? Bakit gano'n ang pangalan ng anak mo? Naiiritang tanong niya. Bakit? Cute naman ah. Tristan. Napakabait, diba? Pangalan pa lang. Pagbibid ako. Bakit? Mabait din naman pakinggan ng Tamaro ah. Mabait ba? Matari na laban niya. Pwede ba, Mariposa? Tigilan mo na nga siya, iba ang anak ko. Laban ko. Ilang fast food at restaurant ang pinuntahan namin pero wala namang bakante. Kain na muna tayo, nagugutom na ako. Reklamo niya. Kung ano-ano ang sinabi ko sa kanya para lang palakasin ang loob niya. Si Tristan at si Jessa ang nagpapalakas ng loob niya. Si Tristan, pasensya na. Isa na lang kasi ang kailangan namin ngayon eh. Sabi sa amin ng guard ng restaurant na napuntahan namin. Idalawa nyo na. Pamimilit pa ni Mariposa. Marahas na napakamot sa batok ng guard. Isa nga lang eh. Iritadong sagot niya. Nagpumilit pa si Mariposa. Kaya naman mas laro na inis si Manong guard. Sinuway ko na lang siya at sinabing hayaan na lang. Wala naman din kaming magagawa. Kunin mo na. Ang alin? Iritadong tanong niya. Yung trabaho. Sige na. Mas okay na yun na hindi na sayang yung lakad natin ngayon. Kung isa sa atin na makakapasok. Paliwanag ko. Paano ka? Gusto ko nga magkasama tayo. Pagmamaktol niya. Gusto ko rin naman pero wala tayong magagawa. Yan lang ang meron ngayon. Mag-ipon tayo at kapag meron na maghanap ulit tayo ng trabaho na po pwedeng magkasama tayo. Sa ngayon, ito muna. Alam ko kailangan mo to dahil may sakit ang nanay mo. Napanguso ito. Salamat Angela ha. Paano ka? Si baby Tristan at si Jessa. Pag-aalala pa niya. Ano ka ba? Ako nang bahala, hahanap pa rin ako. Tsaka papautahan mo naman ako kapag may sweldo ka na diba? Biro ko sa kanya. Sus, ikaw pa? Alam mo namang di kita matitiis? Iniwan ko na muna si Mariposa sa restaurant na iyon. Magkikita na lang ulit kami mamaya para sabay nang umuwi. 3:00 na at medyo alanganin na sigurong makahanap ako ngayon. Pero hindi pa rin naman ako nawawalan ng pag-asa na makakahanap ako ng trabaho. Ilang message at missed calls na natanggap ko mula sa mga kaibigan ni Tamaro. Siguradong nag-aalala sila sa bigla kong pag-alis na wala man lamang paalam. Mainit at mausok ang paligid. Nakaramdam kagad ako ng pagkahilo. Wala rin akong dalang payong o pamaypay man lamang. Kailangan ko magtiis. 2 kanto mula sa restaurant ng papasukan ni Mariposa, huminto ako sa isang mataas na hotel. May restaurant din sa baba nito at mapapanganga ka talaga sa ganda ng hotel. Kuya, mag-a-apply po sana ako ng trabaho. Sabi ko doon sa nakatayong guard. Ilang taon ka na ba? Tanong niya, tinignan pa ako mula ulo hanggang paa. Hindi na ako minor de edad kung yun ang iniisip mo. Matapang na sagot ko sa kanya. Senaritong napangisi. Ganun ba? Parang ang bata mo pa. Puna niya. Di ako umimik. Ayoko siyang awayin. Kailangan ko talaga ng trabaho. Hala sige, sumunod ka sa akin. Andito yung boss namin ngayon. Mapili yon sa mga trabahador kaya siya mismo nag-hire. Kwento pa sa akin ni Manang Guard. Pumasok kami sa napakagandang restaurant.
Bago yan may madadaanan kaming magarbong hardin. Dito rin siguro ang daan papasok sa hotel. Tahimik at galante ang galawan ng mga tao sa loob. Nagpatuloy lang ako sa pagsunod kay Manong Guard. Huminto kami sa harap na isang lalaki na abala sa kanyang laptop. Kung ibang babae lang sigurong nasa katayuan ko ngayon, sigurado akong kikiligin. Ang lalaki sa harap ko ngayon sobra nga naman talaga na makalaglag panty. Sa tindig pa lang niya kahit nakaupo, alam niyang may sinabi na sa buhay. Unang tingin mo pa lang sa kanya, alam mo ng istrikto. Good afternoon, Sir Hendrix. May mag-a-apply daw po ng trabaho, sabi ni Manong Guard dito. Nag-angat pa ito ng tingin. Yung mata niya pag tumingin, tagos sa kaibuturan ng pagkatao mo. Ang ilong niya napakatangos. Yung manipis at mapalang labi niya ang kagat-kagat niya. Good afternoon po. Nauutal pang bati ko. Tinignan ako nito mula ulo hanggang paa bago siya nagtaas ng kilay. Ayan na yun? Tamad na sabi niya na ikinagulat ko. Abat bastos? Opo sir, sagot ni Manong. Marahan itong umiling. Get out of my sight. Sinasayang ninyong oras ko. Malamig na sabi pa niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Abat, interview ba yun para sabihin niyang di ako tanggap? Mata pobre. Mas lalo pa ako nagulat nang humingi ng paumanhin ang guard sa kanya. Parang kasiranan ko patuloy na pumasok ako sa mamahalin nilang restaurant. Imbes na umalis doon at nilapag ko pang resume ko sa lamesa niya. Yan po ang resume ko. Wala akong bad record sa mga past jobs ko. Andito po ako para maghanap ng maayos sa trabaho at kumita ng pera. Dire-diretsong sabi ko. Hindi ko nagpatinag kahit sinaway na ako ni Manong Guard. Matalim lang tong tumingin sa akin. Tinatanong ko ba? Gwapo sana kaso masamang ugali. Hindi po sir, sinasabi ko lang, sagot ko. Inirapan niya ako. Get out. I don't want to see your face again. Sabi niya tinaulit ako, tinapunan pa ng tingin. Tumulong pinipigilan kong luha kanina, pero mabilis kong pinunasan yon. Kukunin ko na sana ang resume na nakapatong sa may mesa niya nang sinadya niyang tinabig ang basong may juice dahilan para matapon ito at mabasa. Sa sobrang gigil ko, tinaas kong kamay ko para sampalin siya pero mabilis siyang napigilan. Don't you dare, banta niya sa akin. Hendrix, matigas sa tawag ng matandang lalaki sa kanya. Mabilis niyang binitawan na mahigpit niyang pagkakahawak sa akin. Iha, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng matanda. Napakon tingin ko sa kanya. May kamukha siya pero hindi ko masabi kung sino. Hanggang sa nanlabo na ang aking paningin. Muli ako nakaramdam ng pagkahilo. Aalis na po ako, mahinang sabi ko. Nanlambot maging ang aking tuhod. Hindi pa man ako nakakahakbang kaagad nang umikot ang aking paningin. Naramdaman ko na may sumalo sa akin. Ano na kaya ang mangyayari ngayon kay Angela? Ngayong mag-isa na siyang binubuhay ang anak. Anong papel kaya ang gagampanan ni Hendrix sa buhay niya? Ano kaya ang gagawin ni Tamaro sakaling muling magkita sila ni Angela at ng anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.